Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Pagbati mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Pastor Mark Panahon Jr. po, at Assistant Pastor po sa St. Matthew's Church dito po sa Glendale, California. So mga kapatid, muli, this is our Wednesday Bible class number 2, at sa araw na ito, nais ko po muna kayong batiin. Magandang araw po sa inyo lahat. At anuman pong oras o araw na dumating sa inyo ang pag-aaral na ito, nawis mainyo ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang banal na Espiritu ang manguna sa atin. Sa pagkakataong ito po mga kapatid, nais ko po na sana kayo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kaibigan, kakilala, kapamilya, magandang araw po sa inyo lahat. Naway kayo po ay mag-subscribe sa ating pong YouTube channel, Marcos Panahon po, at kayo po ay mag-share din naman, iparating po ninyo ito sa inyong makilala at kaibigan upang sa atin ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay maabot din po natin sila ng pag-aaral na ito. Just please subscribe, like, and also i-share po ninyo, at higit sa lahat po sa pagtatapos ng ating video ito, kung meron po kayong mga prayer requests, meron po kayong nais na ipanalangin, ay comment lang po kayo sa ating comment section at tayo po ay bibigyan daan at pasin po natin yan. Sabihin po ninyo inyong mga kahilingan sa ating panalangin at tayo po ay magbabasa niyan. So muli, magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito mga kapatid, pag-aaralan po natin ang nakasulat po sa aklat ng Hebreo in the book of Hebrews chapter 10 and in verse 25. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day is approaching. Mga kapatid, ang pagiging matapat, faithful sa gawain ng Diyos. Yun pong salitang church loyalty is not about blind allegiance to a building or denomination. It is about faithful commitment to Christ and His body. Yun po ang mahalaga, yung pagiging matapat natin sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang gawain. Ang simbahan po o ang church, it is not a social club. A church, it is not a weekly event na kung saan kada linggo o kada pagkakataong ito ay mamamahinga lang tayo. But it is not only a convenience-based gathering. Mga kapatid, the church is the living body of Christ. Ito po mga kapatid, purchased with His blood and empowered by His Spirit. Napakahalaga po na maintindihan natin na ang simbahan o ang church, from the Greek word ecclesia, ek and kaleo, the called out assembly, ito po ay samahan or gathering or assembly ng mga taong sumampalataya kay Kristo na nagtitipon, nag-aaral sa isang partikular na lugar at partikular na oras para magpuri sa Panginoon. That is the church. This is the ecclesia, yung tao. But yung building, yun naman po ang ibig sabihin ay kuriakon. That is the building itself. So, Scriptures calls us to something deeper. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na kapaliwanagan sa gawain ng Diyos. It's about covenant commitment. Unang bagay po mga kapatid, the church belongs to Jesus Christ. Ang sabi po sa Matthew 16 verse 18, Jesus declared, I will build my church. Jesus says the church, it is not man-made. It is Christ-built. Si Jesus Christ po, si Kristo ang nagtayo. It's not sustained by talents, programs, or charisma. Hindi po ito nasusustenahan sa pamamagitan ng mga talento ng bawat isa o kakagandang programa o charisma sa isang gawain o ng isang pastor. Mahalaga po ang lahat ng ito, pero hindi ito yung magsusustena sa tunay na gawain. The church, it stands because Jesus is its foundation. Wala pong pinakamahalagang pundasyon kung hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, to be loyal to your church is ultimately to be loyal to Christ. Yun pong
early believers of the book of Acts chapter 2 verse 42, the early believers in Acts 2:42, the Bible says they were devoted. Sila daw po ay devoted to apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and in prayer. Yung pong salitang devoted, loyalty begins with devotion. So mahalaga po sa bawat isa na sumampalataya kay Kristo, sila na kung saan nabautismuhan at napabilang sa isang gawain ng Diyos, be faithful to your local church. And the early believers continued and they were very devoted sa apostles' teaching, sa fellowship, breaking of bread, and in prayer. Ikalawa po, loyalty means presence. Sa Hebrews 10:25, ang sabi po sa talata, Hebrews 10:25, it urges believers not to neglect, wag daw po nating kalilimutan or pababayaan. Alin? Ang ating gathering. Not forsaking the assembling of our church together or gathering together. Why? Because church loyalty means showing up consistently. Yun pong magpatuloy. Yun pong hindi mapapatid. It means participating wholeheartedly, buong-buo sa puso ang pagpapatuloy, and being spiritually and physically present. Mga minamahal, faithfulness is not seasonal. Faithfulness, it is steady. Every member matters. Mahalaga ka kapatid. Ano man ang iyong posisyon, gawain, ang ginagawa sa simbahan, you are important. Loyalty means also unity. Mahalaga po yung tinatawag na unity. As Apostle Paul reminds us in 1 Corinthians chapter 12 and in verse 27, now you are the body of Christ. Kayo daw ang bahagi sa katawan ni Kristo. And each one of you is a part of it. A body cannot function if its members compete. Kapag ang bahagi ng katawan nagkukumpetensya. Alright? A body cannot function if its members or its functions divide and also detach. Mga minamahal, church loyalty includes guarding against gossip. Ayaw po sa gawain ng Diyos ng Panginoon na tayo ay mag-gossip, whisperer, tale-bearer sa atin. Tayo mismo maging ganon. Guarding against gossip. Then protecting unity, forgiving, and also supporting leadership in prayer. Mahalaga po na tayo ay sumuporta sa nasa leadership. Mga minamahal, unity does not mean uniformity, yes, but it means shared mission and shared love. Yun pong pagkatawag sa atin, bakit tayo nilagay ng Diyos sa simbahang ito, bakit tayo nagpapatuloy sa gawain ito, sapagkat we have Christ's mission and we have Christ's love. Kaapat po, loyalty means serving, paglilingkod. In the Gospel of Mark chapter 10 and in verse 45, the Bible says, Jesus said, He came not to be ministered unto, but to minister. Ang sabi po, Jesus, He came not to be served, but to serve. A loyal church member, kapatid, nagtatanong siya, where can I help? How can I grow? And how can I bless others? Maganda po na tayo gamitin ng Diyos para mabless ang buhay ng bawat isa. Hindi tayo gamitin ng kaaway, ng kalaban, ng devil para sirain ang buhay ng isang tao. Loyalty is expressed through service, generosity, encouragement, and commitment. Magpatuloy ka kapatid sa iyong kabutihan, sa iyong commitment, at sa pagpapalakas sa iyong kapatid. And then lastly, loyalty through trials. Bakit po? Sapagkat no church is perfect. Wala pong gawain o simbahan na perfecto. Kung kayo po yung nakakita na ng perfect church, sabihin niyo po sa akin at ako ay magpapamiyembro doon. Subalit, wala pong perfect church because people are not perfect. There will be misunderstandings. Magkakaroon po tayo ng hindi pagkakaunawaan minsan.
There will be disappointments. Meron tayong mga expectation na hindi po natin maabot. There will be seasons of testing. Kapatid, kaibigan, loyalty is proven not when everything is smooth, but when it is difficult. Ako ba ay magpapatuloy? Ako ba ay maglilingkod sa gawain kung saan ako niligay ng Diyos? David remained loyal to God's house even in hardship. True loyalty is refined by endurance. Kapatid, anumang pagsubok sa gawain, anumang maranasan mo, anumang kabigatan, naway magpatuloy tayo sa Panginoon. The blessing of church loyalty, when we commit faithfully, we grow spiritually. Lalakas ka, kapatid, sa iyong pananampalataya. We will build lasting relationships. Magkakaroon ka ng maayos at magandang pakikisama sa iyong kapwa kapananampalataya. We strengthen the next generation because they are looking at us. Yung mga nakatingin sa atin. Church, we have a testimony and we glorify the Lord Jesus Christ. Sa aking pong pagtatapos, a loyal church is a powerful witness to a watching world. Ang sanlibutan po, the world looks as nakatingin sa atin. Church loyalty, it is not about tradition, it is not about personality, it is not about convenience. May we be found faithful, present, united, serving, and steadfast until the Lord Jesus Christ return. Amen. Naway sumaating po ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa araw nito. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, pagpalain tayo ng Panginoon at anuman po inyong mga panalangin, sabihin niyo po sa ating comment section at ating pong bibigyan ng daan at pansinalatan yan. Magandang araw po. God bless us all and Jesus loves you. Amen.